So this time, let me request all of you now to please open your Bible in the book of Hebrews. Hebrews chapter 4, please. Hebrews chapter 4. Yan. Babasa po tayo ng isang talata, pero doon po sa ating pong magiging mensahe, titingin po tayo ng ilang mga talata pa sa banal na kasulatan para po sa pagpapatibay. Ang message po natin, ang title po ay In Times of Need. Sa oras ng pangangailangan. Okay? Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Ang sentro po natin ay yung isang talata sa verse number 16. So, kung nakita na po, please let me know by saying Amen. Amen. All right. Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Verse number 16, ito po ang talatang sesentrohan po natin sa ating pag-aaral. And I would like to request the congregation to please read with understanding verse number 16. Everybody begin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Let us come to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, ngayong umagang ito, muli, nais ka naming dakilain, papurihan, pasalamatan, sapagkat napakabuti mo sa amin. Lord, thank you for your faithfulness. Thank you for your love. Thank you for saving us. Thank you for the gift of eternal life. And this morning, Lord, as we worship you, as we come to you, we would like to completely rely on you and on your power, O God. Lord, please talk to your people. Talk to us, O God. Use your message to encourage us, especially if sa pagkakataong ito, we are experiencing troubles, trials, testings, problems, pain, pressures, ano man po ang mga pinagdadaanan namin. Nawa, dalhin kami ng mensaheng ito sa napakahalagang realization na meron po kaming dakilang Diyos na po pwedeng lapitan, Panginoon, sa mga panahon ng aming pangangailangan. May you give us this morning spiritual sensitivity, O God. May you remind us, O Lord, that we are here to worship you and to glorify you. Bless your people, O Lord. Bigyan mo kami ng tamang attitude sa pakikinig ng buhay na paraan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po, Diyos, ang aming samo, maging sa pagnanais namin na mapapurihan ka, na ang mga mananampalataya at ang mga kaibigan po namin mapagpala sa mensaheng ito na amin po mapag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, be seated please. Upo na po tayo. Well, ito pong sulat na ito, nang kung tutusin po ay hindi madefinitong writer. Di ba? Ang aklat ng Hebreo, ang aklat na isinulat, na kahit po yung mga nag-aral, hindi po nila ma-definite kung sino po talaga ang naging human author. What I mean to say, because majority of those who have studied the Bible, di ba? Pinalalabas nila si Apostle Paul po ito. Well, medyo para sa akin po, hindi naman mahirap paniwalaan. Pero dahil nga po sa nakita po nilang approach ng Hebrews, may mga nagsasabi po na maybe isa sa mga naging disipulo ni Apostol Pablo or for them, hindi si Pablo. Hanggang sa ako po'y naglunto na para sa akin, yung human writer and author, hindi po big deal. Right. Kasi ang importante po is the word. Right. Ang importante po yung isinulat. Amen. Ang importante po yung po nagkakaisang ating paniniwala that the author of the Word of God is the Holy Spirit. Amen? So kaya ito ang importante bigyan po natin ng pansin. Now,
Dito po sa ating mga binasang talata, ipinresent po sa atin ang ating Panginoon sa Kristo. And you know what? Napakalaking blessing na tayo po'y mag-aral sa aklat na ito sapagkat napakaraming doktrina at maging ng mga praktikal na lesson na po pwede natin matutunan. Like for example, doon po sa binigyang pansin po natin, Jesus Christ as the High Priest. Siya po ang ating dakilang saserdote, mga kapatid. Siya po ang ating dapat lapitan. Siya po ang ating pwedeng panghawakan. And in fact, sa katotohanan ng buhay ng tao, mga kapatid, ang sabi po, mga kapatid, pansinin niyo po yung ginamit sa verse number 15. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4 and verse number 15, "For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, yet without sin." Ang ibig sabihin po, ipinakikita sa atin how reliable our Lord Jesus Christ is. Amen? Yung kung paanong siya po'y pwede mong panghawakan. Yung po pwede mo siyang sandalan. At yan po ang gusto kong maging sigaw sa mensahe natin ngayon, na ikaw bilang mananampalataya, kung meron kang pwedeng sandalan, kung pwedeng meron kang panghahawakan sa buhay mo, at pwede mo na magarantiyahan, yan ay walang papundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Kaya pagdating po ng verse number 16, ito po yung pinabasa ko sa inyo. Medyo nahinaan lang po ako sa basa nyo. Ang dami-dami nyo po, pero ang hina ng pagkabasa nyo. Kaya siguro, hindi naman kalabisan na ngayon, hilingin ko sa inyo, nagbasahin po natin ng malakas at atin pong unawain, atin pong i-appreciate, atin pong i-absorb ang napakalaking pagpapala sa talatang ito na nagbibigay sa atin ng full assurance na meron tayong Panginoong Jesus na kung saan laging pwede mong panghawakan sa panahon ng iyong pangangailangan. Amen? Kakasan po natin. Verse number 16. Ready? Begin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. And I want all of you to somehow give attention to that verse. Ang sabi po, let us therefore. Isa pa ulit-ulit na paraan, nililiwanag ko sa inyo na kapag ka po sa Biblia o kahit sa anumang usapan, pag ginamit yung salitang therefore, ito po ay paglulundo. Ito po yung conclusion. So, kung atin pong lalapatan ng unawa after presenting kung sino si Jesus Christ, after nasabihin po kung sino siya bilang ating dakilang saserdote, bilang ipinakita na siya ang po pwedeng tumulong po sa atin or po pwede po natin panghawakan, brother, ang sabi po, mga kapatid, let us therefore come boldly. Amen. Amen. Ano pong ibig sabihin ng come boldly? Mga walang agam-agam. Right. Walang pagdadalawang isip. Ang gusto pong i-point out ng writer, with confidence, you can approach him. Amen. Pwede mo siyang lapitan ng walang anumang bahid ng pag-aalala, walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kapatid, kung meron tayong dapat ma-appreciate sa buhay po natin bilang Kristiyano, mga kapatid, ito po yung mercy and grace ng ating Panginoon. What we need to appreciate in our lives, I believe, being a believer, is the mercy and the grace of God. Kung ang pag-uusapan salvation, ang sabi po ng Bible, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Ang sabi po, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kung ang pag-uusapan, mga kapatid, ang ating pong kaligtasan, pinag-uusapan dito yung kahabagan ng Diyos, sapagkat dahil sa habag ng Diyos, ikaw at ako, lahat ng tao na pupunta sa inyo, because of the mercies of God, if they will just believe on the Lord Jesus Christ and have faith in Him, ang sabi ng Bible, hindi na pupunta sa impyerno. Biyaya na kung tutusin, hindi natin deserve. No one here, mga kapatid,
Walang kahit isa dito sa atin na deserve natin ang salvation. But praise God for His grace. Amen? We should appreciate the grace of God. We need to appreciate the mercies of God. And in fact, sa ating pong day-to-day life, sa ating pong everyday life, it is also good for us to know and realize still mercy and grace. Lamentation chapter 3. This I recall to my mind, therefore if I hope, it is of the Lord's mercies that we're not consumed. For His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Amen? Mga kapatid, yung mercy daw po ng Diyos, bago araw-araw. Available every day. Nandyan every day. Just try to imagine, if the mercies of God hindi available every day, paano na ngayong araw na ito? Right. Diba? Sa lahat ng pagkukulang natin, sa lahat ng kapalpakan natin sa buhay, Right. sa lahat ng pagsablay natin, sa lahat ng mga pagkakamali natin, just try to imagine, if isang araw lang na lumiban ng Diyos sa kanyang habag, paano na tayo? Right. Right. Consume na po tayo. Right. At paano rin natin makakayanan ng lahat-lahat sa bagay na ito at sa buhay na ito kung wala ang biyaya ng Right. Panginoon? Amen. Mga kapatid, for us to really understand the grace and mercies of God, I believe that is more than enough na ma-realize natin that we're so blessed, Amen. that we need to be thankful, we need to be grateful to God, Amen. we need to embrace God in our lives. And again, sa teksto po natin ngayon, ipinapakita po sa atin kung gaano katindi ang ating high priest, kung gaano katindi ang ating Panginoon, at ang napakasarap dito, mag-present sa atin kung sino ang Panginoon. Ipinapaalala ngayon, let us, ganito kayo na dapat natin gawin. Ito po yung exhortation, enlightenment, and encouragement. Ang sabi niya, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Amen. In time of need. Mga kapatid, sino sa atin walang need? Good. Diba? Maalala niyo po, na ang realidad ng buhay natin, ang dami pong kabali-balisa sa usaping pangtao. Diba? Sa araw-araw na buhay mo, if you will just allow yung pong katotohanan ng realidad ng buhay, ang dami pong mga po pwede mong ipag-alala, ang dami mong po pwedeng ikabalisa, katulad po ng record sa Matthew chapter 6, na yung mismo mga disciples, sila'y nag-iisip, sila'y nag-aalala, saan tayo kukuha ng kakainin? Paano na yung ating inumin? Paano na yung ating daramtin? Saan tayo kukuha ng mga bagay na yan? Yan po ang binigyan pansin at binigyan din po doon sa Matthew chapter 6. And then the Lord Jesus Christ rebuked them. Sabi niya, para kayong unbeliever kung mag-isip pa. Eh lahat ng pinoproblema nyo na yan. Problema ba yan? Oh, hanggang sa tinuruan po sila. Mga kapatid, worries. Yung mga kabalisan sa buhay na ito, yan po ang isang nagpapabagsak sa atin. Yan po ang isa sa talagang lumulumpo sa ating spiritual life. Yung pong worries, di po ba? Yung dami mong iniisip, yung dami mong inaalala, na minsan po, pati nga problema ng kapitbahay mo, problema mo eh. Di ba? Kaya nga sabi ko po doon sa conference, sabi ko, just try to imagine, yung mga pastor, pag nag-usap-usap, oy, alam mo, hirap ng sitwasyon sa church, ganito yung problema namin. Pero, ito nakakapagtaka, ang dami ng problema sa church, nagdaragdag pa. Pinoproblema pati yung ibang pastor, pinoproblema kung ano-ano issue, pinoproblema. Sabi ko, yung present problem mo lang nagre-reklamo ka na bigat na bigat ka na tapos pati mga hindi naman dapat problema, o kaya hindi naman dapat saklaw ng iyong kalagayan, pati yung inaalala mo. I am telling you this morning, maraming tao ang ganyan. Oo, marami tayong pangailangan sa buhay nito, pero kung ikaw ay magiging totoo, ang karagdagang problema mo, ang dami mong inaalala, bukod sa dapat mga pangsarili mo lang. Pati buhay ng kapitbahay, issue mo. Diba? Hindi lamang po yun. Wants. Not just worries, but also wants. Needs. Yung mga kakulangan mo, yung mga pangangailangan mo. Diba? O, yan po yung mga bagay na kung harap tayo sa realidad, yan po yung mga sitwasyon natin. Okay? Dagdag din pa yung mga weaknesses.
Yung mga kahinaan natin, hindi ako magaling, hindi ko kaya yun. Di ba yung mga kahinaan natin, kagipitan natin, kakapusan natin. So yan ang realidad sa buhay. Mga kapatid, worries, problema talaga yan. Wants, problema talaga yan. Weakness, problema talaga yan. Problema lahat yan. Pero ang magandang balita sa inyo, meron na tayong pwedeng puntahan sa lahat ng problema na yan. At ang invitation po at ang exhortation po sa atin, we can, mga kapatid, approach the throne of His grace. Itong mensaheng ito yung mensaheng kumakawala na nung linggo pa eh. Kung kayo po'y observant, nung Sunday pa lang eh, di po ba? Alright, mga kapatid, in times of need, it is a good opportunity for us to apply His teaching. Right. Kung ikaw ay nasa anumang sitwasyon ng buhay mo na ikaw ay nangangailangan, marahil dahil sa maraming kabalisahan, marahil dahil sa matinding pangailangan, o marahil dahil sa iyong kahinaan, kung ikaw ay nasa ganyang sitwasyon ng iyong buhay, sinasabi ko sa iyo, that is actually a very good opportunity for us to apply what we have learned from the Word, to apply the teaching of God's Word, at po i-apply kung anong tinuturo ng Panginoon. Oo, totoong problema kapag wala kang kakainin ngayong araw na ito. Oo, totoong problema kung wala kang pambayad sa mga bayarin mo. Oo, talagang problema. Yan ang realidad. Problema talaga yan. Pero ano ang itinuro ng Bible sa atin? Pag wala kang pambayad, mang-away ka ng asawa? Rich. Yan ba ang tinuro sa iyo ng Bible? Na kapag may kagipitan ka, humanap ka ng pagbubuntunan ng init ng ulo? Diba? Magwawala ka? Yan ba ang sinasabi mo ng Bible? Kristiyano ka na, bakit ganyan pa rin ang style mo? Hindi turo ng Biblia yan, hindi turo ng Diyos yan. Kung ikaw ay gipit, kung ikaw may pangailangan, kung may mga kabalisahan, ang sabi ng Biblia, lumapit tayo sa Kanya at alam nyo, ang magandang i-apply natin ay ang klarong turo ng Biblia. Matthew chapter 6. Sabi ni Jesus, sino ba sa inyong pagkanabalisa, nagdadagdag man lang ng isang siko sa kanyang buhay? Bakit pagka nagkakaproblema ka, siko mo, ha? Gusto mo isiko doon sa... Kapatid? Sino na ba sa atin ang natulungan? Hindi ba yung merong problema na nag-worry, na nagdagang pa problema niya? Naapektuhan ng puso. At syempre, pag apektado ng puso, apektado na rin ang puso. Bakit? Kasi kung ano nalalabas sa puso. Bumanga dito, bumanga doon. Diba? Ano ba nangyayari sa buhay natin? Ganito lang tayo. Ba't ganito? Hindi, Kristiyano ka. Hindi dapat ganyan na nakikita sa'yo. Diba? In times of need, apply the teaching of God's Word. Amen. Anong itinuro niya? Anong sinabi niya sa mga disipulo? Ang turo ng Panginoon ang sa sentro natin ngayon. Ang sabi niya, hindi ba kinababalisan niyo? Hindi ba yung mga unbeliever ganyan din mag-isip? Hindi ba yung unbeliever ganyan din ang attitude? Hindi ba yung unbeliever ganyan din ang mentality? Hindi ba ang unbeliever ganyan din ang mga takbo ng buhay? Ganyan ang kanilang kaisipan? Sabi, hindi kayo unbeliever. That's right. Okay. Di ba? Ang turo lang sa atin, mga kapatid, sa panahon na tayo po'y may kailangan, kagipitan, o mga kahinaan, mga kapatid, always prioritize God in our lives. Amen. Very basic. Matthew chapter 6 and verse number 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi nababago ang formula. Hindi nababago ang sistema. Hindi nababago ang prinsipyo. Hindi nababago ang turo. Ang itinuturo ng Panginoon para i-supply ang lahat ng pangangailangan natin. Makinig kayong mabuti dahil marami pa rin ang di natututo. Walang ibang paraan kundi ang lagi-lagi unahin mo ang Diyos sa iyong buhay. If you're not prioritizing God in your life, there is no reason for us to expect Right. na tayo po ay tugunan ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Diba? Sapagkat ang Diyos ay maliwanag na nagdiin sa atin ng ganyang katotohanan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, ito turo niya. Unahin mo
lamang. Dapat unahin mo muna, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, at lahat ng bagay ay idaragdag niya sa iyo. Kaya doon po sa Matthew 6:33, matapos sabihin ng ating Panginoong Hesus Kristo mismo sa kanyang mga alagad that you need to prioritize me, my righteousness, and my kingdom. Ang sabi niya, pag yun na po ang ginawa natin, ito ang turo niya, ha? Verse number 34, therefore take no thought for tomorrow, for tomorrow shall take thought for the things of itself. Amen? Ang sarap makakita ng ganyang mga Kristiyano, oh, bakit may sitwasyon ka na? Bakit may pinagdadaanan ka na? Ba't ganyan ka pa rin? God. Bahalang Panginoon. Right. Amen. Ha? Ang mahalaga, unahin ko siya. Amen. Ayokong gamitin dahilan yung sitwasyon namin para pabayaan ko ang pagkakatipon. Ayokong idahilan yung kagipitan namin para hindi ko ibigay kung ano yung dapat. Ang magiging prinsipyo, uunahin ko siya. Uunahin ko siya. Mga kapatid, apply His teachings. Kung may pangangailangan ka, apply His teaching. Hindi po sisirain ng Diyos yun. Yung prinsipyong yun, yung programang yun, na kapag inuna mo siya, lahat ng bagay. Ang problema, ang nagkakatalo rito, yung kawalan ng tiwala ng marami sa sinabi ng Panginoon sa Kristo. Paano mo unahin pa siya? Tayo magipit. Paano mo unahin siya? Alam naman niya kailangan natin. Paano mo unahin ng Panginoon? Alam naman niya sitwasyon natin. Yun nga alam ng Diyos ang sitwasyon natin. And yet, ito ang sinabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Mga kapatid, pag mayroon kang pangangailangan, pag kami mabigat kang sitwasyon, may tinuturo lang ang Panginoon sa iyo. Kaya ang pinakamagandang gawin mo, apply His teachings. Alam niyo yung pagkakataong tayo nangangailangan, doon natin naiisip na hindi pwedeng tayo lang We always need God. Right. Amen. So in times of need, apply His teaching. At anong teaching niya? Right priority. Right. Diba? Right. Mga kapatid, right priority. Yung dapat una sa buhay natin. Amen. Kaya pagka kayo may pinagdadaanan, yun ang unang evaluation. Bakit tayo nalagay sa sitwasyon na to? Kasi inuna natin sarili natin kasi inuna natin yung paraan natin kasi pinilit natin yung gusto natin kasi ginawa natin yung ayon sa ating iniisip Pero mga kapatid, ang gusto ko maintindihan po natin, pag ang isang Kristiyano inuuna ang Diyos, kahit may mga panahon na ang akala natin, mas madali nyo maintindihan kung muna i-apply natin Kaya ang the best po talaga is to always apply the teachings of God's Word. Amen. Apply God's teaching. Yun ang palakasan yung mag-asawa. Basta lang, unahin pa rin natin, Panginoon. Yun ang sabihin mo sa mami mo. Yun ang sabihin mo sa daddy mo. Dad, hindi ba unahin natin dapat ang Panginoon? Yun ang ipaunawa mo sa anak mo. Anak, kailangan natin pa rin unahin ang Panginoon. In all circumstances, in all situations in life, mga kapatid, the teaching of God is consistent. Let us always prioritize Him. But seek ye first. Amen. Ibig sabihin po nito, huwag mong i-claim yung provision ng Panginoon kung di mo siya uunahin. Right. Diba? Sabi niya, namumroblema sila, kakainin nila, namumroblema sila, ano daramtin nila, namumroblema sila ng maraming bagay. Ang sabi niya, hindi ba yan nilang problema ng mga hintil? Kaya ang punto dito, ni Apostol Pablo, ng ating Panginoon sa Kristo, Kristiyano ka na Tingnan mo yung mga lilies of the field. Tingnan mo yung mga fowls of the air. Tingnan mo yung mga ibon. Yung pang mga yan, mga kapatid, pinabayaan? Hindi. Tingnan mo yung mga liryo sa parang dinaramtan. Ito po'y pagtuturo ng Panginoon. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay importante. Ikaw ay special. Among all of God's creation, we are the masterpiece of God. Tayo po ang special sa harapan ng Panginoon. I am not saying na hindi mahalaga yung ibang nilikha niya. Pero no one can deny that in the Bible, it is very clear na nakikita ng Diyos na sa lahat ng nilikha niya, ikaw ang importante at special sa kanya. As I study the Word of God, all of the creations of God, lahat ng mga nilikha ng Panginoon, provision para sa taong kanyang nilikha. That's right. Yes. Sa usaping halaman, provision ng Diyos yan para sa tao. Sa usaping hayop, provision ng Diyos yan. Yung air, provision ng Panginoon. Lahat po yan. Kaya yun po yung ating isang pupuntahan din po sa mensaheng ito. But the thing is that yung pong pact, seek ye first. Ang idea po nun hindi mo basta po pwedeng i-claim na matutugunan ng pangangailangan mo. Kailangan, unahin mo siya.
Para mangyari sa ito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sana ikaw yung Kristiyano na pagkalinggo, una talaga ang Panginoon. Pagka gumising ka sa umaga, una ang Panginoon. Kapag ka mayroong mga blessing ka, una ang Panginoon. Hindi kapag ka may blessing ka, lahat na inisip mo, bayarin dito, bayarin doon. Pero kamusta yung obligasyon mo sa Diyos? Kamusta yung obligasyon mo sa gawain ng Diyos? Kamusta yung kalagayan mo bilang Kristiyano? Na kung ang Diyos ang nagsusupply ng lahat ng pangailangan mo, bakit inilalagay mo siya sa least consideration ng mga bagay na tinatangkilin mo? If you would like God to continue bless you sa iyong buhay, mga kapatid, Amen. prioritize it. This is about priority. In times of need, apply His teaching. In times of need, number 2, affirm His testimony. Right. Una, apply the teachings of God. Number 2, affirm the testimony of God. Pagka nasa kagipitan ka, pagkakataon na yun para patotohanan mo ang Panginoon. Amen? Ha? Mga kapatid, kanina binigyan pansin po natin yung kanya pong, yung tamang priority. Ngayon naman, yung kanyang tunay na provision. Mga kapatid, ito po, kaya ang sinasabi this is about the real provision of God. Yung talagang masasabi mo na ang Diyos ang nag-provide. Kasi kapag ang isang bagay, ginawa mo sa sarili mong paraan, baka madaya ka, kala mo bigay ng Diyos, di ba? Baka kala mo yung trabaho mo ito, bigay ng Panginoon. Baka kala mo yung lahat ng gumawa ka ng kung ano-anong magic para lang makuha mo, palabasin mo na kabutihan ng Panginoon. Kung yan ay nanggaling sa masama, kung yan ay sa parang masama, hindi sa ganyang paraan nagpo-provide ng Panginoon. Ang provision ng Panginoon ay maliwanag pag inuna mo siya. When we apply the teachings of God, when we prioritize God in our lives, binigyan tayo ng assurance that God will supply all our needs. Amen? This is about the real provision of God. Diba? Ang sarap isipin na alam mo na yung bahay mo, bigay talaga ng Panginoon. Ang sarap isipin na kung ano yung meron ka sa buhay mo, provision talaga ng Panginoon. Ang sarap isipin na kaya mo na pag-aaral ang anak mo, provision ng Panginoon. Ang sarap isipin na kaya kayo kumakain araw-araw, provision ng Panginoon. Ang sarap isipin na kaya ka sumusweldo, provision ng Panginoon. Ang sarap isipin na kaya ka nakatutustos sa araw-araw na pangangailangan mo, provision ng Panginoon. Pero pakinggan yung mabuti ito, huwag mong palabasin provision ng Panginoon yan. Kung ginawa mo yan sa masamang paraan, kung kinuha mo yan sa sapilitang paraan, dahil kung sa Diyos yan, hindi mo kailangan ipilit yan. Because God is more than willing to bless His children. God is more than willing to provide all the needs of His children. Amen? Mga kapatid, you know why? Kasi kapag ikaw ay nasa kagipitan, pag ikaw ay nasa mabigat na sitwasyon ng iyong buhay, alam niyo po, iyon ang pagkakataon na makita nila ang galing ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yung bang may isip ng mga tao, hindi naman napakalaki ng sweldo nito. Paano nakakaraos to? That is actually an affirmation of the testimony of God in your life. Mga kapatid, pagka may problema ka, huwag puro blame ang takbo ng isip mo. Don't you ever blame God every time that you are experiencing troubles and difficulties in your life. Ialis mo yun. Ialis mo sa isip mo yun. Yung rereklamuhan mo ang Diyos. Hindi bagay sa Diyos na nirereklamuhan siya. Hindi bagay sa Diyos na biniblame siya. Hindi bagay sa Diyos, mga kapatid, na inaakusahan siya. Ang bagay lang sa Diyos, pinasasalamatan siya. Ang bagay sa Diyos, yung pinagtitiwalaan siya. Ang bagay sa Diyos, yung kinikilala siya. Hindi bagay, hindi tama, alangan na ang Diyos, biniblame mo sa kung ano nangyari sa iyo. Pagka may mga sitwasyong hindi maganda sa buhay, una kong siya sa atin, hindi yung mali ng Diyos dahil never na magkakamali ang Panginoon. Every time that you are experiencing troubles in your life, always try to examine and evaluate yourself. Lord, ano po ba ang mali sa buhay ko? It is the attitude of always allowing God to search your heart and you yourself and to have a self-evaluation. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Kasi kaya po mahalaga yung ganong klase ng attitude. Kasi tinuturo din po ng Bible. Like for example, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Itinuturo din ng Bible that if we are asking sa Diyos ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, God will not answer your prayer. God will not grant your desire.
Ang sabi po, mga kapatid, maliwanag. Diba? Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. Kahit na gusto mo, pag hindi po yan ang kalooban ng Diyos, o kaya nagpe-pray ka nga, pero lihis naman sa gusto ng Panginoon, hindi obligado ang Diyos na ibigay ang lahat ng gusto mo. God promised that He will supply all our needs, but never our greed. Diba? Our needs, not our greed. Mga kapatid. Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo mismo humihingi. Hindi naman natin naiintindihan yung hinihingi natin eh. Minsan gusto natin humingi sa Diyos ng kayamanan, samantalang hindi mo natutunan na mag-handle ng maliit na meron ka. Diba? Paano mo kaya dadalhin yung matinding kayamanan kung sa kalagayan mo pala ngayon na hindi ka pa matinding mayaman, hindi ka pa mayaman, hindi mo na ma-manage properly ang buhay mo. Yung sa konting meron ka, nakakalimutan mo na ang Diyos. Paano pa yan kung lumaki pa yan? Kaya nga ang paalala ng Diyos sa kanyang mga tao sa bayan niya, ang sabi niya, beware lest you forget the Lord your God. Matapos kayong ipagtayo ng Diyos ng magagandang bahay, matapos kayong bigyan ng Panginoon ng inyong mga pangangailangan, matapos kayong, di ba, bigyan ng Diyos ng talagang mga masaganang pananaw, ang sabi niya, mag-ingat kayo na makalimutan niyo ang Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong sabihin po sa inyo na sa panahon ng kagipitan, nagkakaroon tayo ng pagkakataon ng patotohanan. Hindi ako nag-aalala sapagkat may Diyos ako na mag-provide po ng pangangailangan. Ay, grabe. Ang bigat ng problema mo na yan Makakayanan mo ba yan? Habang nakikita nila yung bigat ng problema mo, lalong nagkakaroon ng pagkakataon na makikita nila na sa lahat ng problema mong yan, kung gaano kagaling ang ating Panginoon. Amen. Amen. Diba? Kaya pag gipit na gipit ka, huwag kung sino-sino nilalapitan mo. Minsan lahat na ng miyembro, nalapitan mo na Diba? At pagdating ng panahon, dahil nalapitan mo na silang lahat, naiisip mo ngayon, aatin pa ba ako? Naging dahilan pa. Naintindihan niyo po? Yun ang rason kung bakit ayaw po natin pong itolerate yung ganyan po sa church. Diba? Magkakaroon kayo ng transaksyon sa mga sarili-sarili, pagka nagka-conflict, pati gawain ng Diyos. Bakit hindi niyo po i-enjoy yung buhay na kung saan dahil inuunan nyo ang Diyos, di ba? Ina-apply nyo yung turo ng Panginoon. Bakit hindi po natin i-apply, mga kapatid, yung mga katotohanan na natutunan natin na kapag kagipit ka, kapag may problema ka, pagkakataon yan, para mapatunayan mo sa kanila, ibang klase ang Diyos ko. Amen. Yes. Di ba? Sabi nga nila, don't tell God, I have a big problem. Instead, tell your problem, hey problem, I have a big God. Amen? Yun po yun. Dapat Kristiyano ka Hindi ang lumalabas sa bibig mo, hoy, alam mo, ang laki ng problema ko. Dapat ang lumalabas sa bibig mo, hoy, alam mo, ang laki ng Diyos ko. Amen. Minsan, nakakaselo sa Diyos Yung problema mo, kung ipagmalaki mo, talagang, ay grabe kung alam mo lang kung gaano katindi ang problema ko. Diba? Ganyan po, minsan paligsahan tayo ng tindi ng problema. Hanggang sa may sasagot, wala siya sa lolo ko. Diba? Mga ganun po. Ano ba yung lolo ko? Ano ba yung lolo ko? Ano ba yung tungkol sa lolo ko? Mga kapatid, pansinin niyo po kasi hindi na-obserbahan ng iba yan Minsan, unknowingly, na ilalagay natin ang pangalan ng Diyos sa kahihiyan. Kristiyano ka, wala nang lumalabas sa bibig mo, puro daing. Ang bigat ng problema ko, ang tindi ng sitwasyon ko, ang tindi ng pangailangan ko, lahat na nasabi mong matindi, itatanong ko lang sa'yo, dumating ka na ba sa punto na pinatotohanan mo na ang tindi ng Diyos ko? Amen? Ang tindi ng Panginoon ko. Grabe yun. Paano nangyari yun sa problema ko? Diba? Sabi ng Bible let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and to find grace to help in time of need. Mga kapatid, I hope and I pray that your needs will affirm the testimony of God in your life. Amen? Kaya sana ako yun ang napapatunayan ko Pagka ako may problema, pag nakinig ako ng salita ng Diyos, kung totoo, hindi naman nawala yung problema ko.
Pero bakit iba na ang epekto sa akin? Amen. Kapatid kasi, naalis na yung mata mo sa problema eh. Napunta na yung mata mo doon sa lulutas ng problema. Naalis na yung mata mo doon sa kagipitan. Napunta na kasi yung mata mo doon sa tutulong sa iyo sa kagipitan. Mga kapatid, yung tinitingnan natin, mahalaga po yan. Kaya atin pong bigyan pansin po ito. Una, in times of need, number one, apply the teaching of God. Number two, affirm the testimony of God. Number three, approach the throne of God. Particularly, the throne of grace. Amen? Pagka ikaw ay merong mga pangangailangan, ang sabi po ng Bible, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Approach the throne of grace. At ito, ang binibigyan pansin po is the reliable, amen? The reliable power of God. Amen. Kasi ibang klase talaga eh. The reliable person, the Lord Jesus Christ. Amen? Ha? Hindi kung sino. Remember one of my preachings, this is one of my favorite. Sa lahat ng mga preachings ko po, ha? Christ is all within. Remember that? Right. Naalala niyo pa ba yan mga kapatid? Ha? Philippians chapter 4, Christ is all within. Sabi ko sa verse number 6 and 7, in what is, Christ is our serenity and peace. Remember that? Philippians chapter 4, verse number 6, verse number 7. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication and thanksgiving, let your requests be made known unto God. In verse number 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ikaw, punong-puno ka ng pag-aalala. Gusto mo ng kapayapaan? Gusto mo ng peace? God. Iboto nyo ang peace party list. Okay? Number 4 sa balota. Oo. So, kung mga interesado kayo, ha? O may baboto nga pala kayo party list, ha? Number 4 sa balota, peace party list. Okay? May pasok pa, no? So, gusto ko i-point out, malinaw eh. Gusto mo ng kapayapaan, pero tuwan-tuwa kang isipin yung mga problema mo. Gusto mo ng panatag na isip, pero lahat ng bagay na lang. Gusto mo, aalalahanin mo. Paano ba yan? Patunayan mong gusto mo. Sino talaga dito gustong payapa ang isip? Sino talaga dito yung gustong panatag ang kalooban? Oh, hindi ba tinuruan naman tayo? Paano raw? Be careful for nothing. Amen. Problema mo yan kapag ka pala isip ka eh. Problema mo yan. Kung gusto mo na payapang isip, tinuro po. Be careful for nothing, but in everything, by prayers and supplication, with reklamo, himutok, sama ng loob, galit. Anong sabi? Thanksgiving. Amen. Oh, ano ngayon ang offer? Let your request be made known unto God. And anong promise? And the peace of God. And the peace of God. And the peace of God. Huwag mong hanapin ang kapayapaan kung saan-saan. O kapayapaang ibinibigay ng kung sino-sino. Ang masarap i-enjoy sa buhay na ito is the peace of God. Amen. You know why? Just try to imagine the peace of God. Ang sabi, which passeth all understanding. Amen. Ano raw ang gagawin itong kapayapaan ng Diyos na hindi malirik? Ano raw ang lalim? Hindi malirik, no? Hindi maarok, mga kapatid. Yung kapayapaan ng Diyos na mahirap ipaliwanag. Anong gagawin dito? Shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Alam nyo, kahit sa literal na usapin ng buhay, napakahalaga ng puso at isip. Right. Diba? Mabigat yun kapag ang tao may problema na sa puso. Tama? Halimbawa, yung BP niya, laging ang taas. Diba? Yung halimbawa, 100 overactive. Yung mga ganun po. Mabibigat po yung mga ganyang BP, mga kapatid. Minsan ganun ako eh. Ako, may nararamdaman ako. Wala akong ginawa, kundi magpa-BP na magpa-BP, mga kapatid eh. Oh, yung pala, hindi naman dahil ang taas talaga, kundi, yun nga, 100 overactive. Yun yung ano ko eh. Ang puso ko, mga ganyan.
Pero mga kapatid, it's a fact. Na pagka may problema sa puso, mabigat yan. Right. Diba? Eh halimbawa sabihin, ay may problema sa isip. Okay lang sa inyo yan? Diba? Halimbawa sinabi, uy may problema sa isip. Di ba yung dalawang bahagi ng tao, yan ang pinaka-sensitibo eh. Puso at saka isip eh. Tama? So yan ang kailangan mabantayan. Yan ang kailangan masecure. Yung puso at isip. At doon ako natutuwa. Sa kabuuan ng ating pagkatao, ang sabi po ni Apostol Pablo, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen? Kaya sabi ko, in worries di ba? Christ is our serenity and peace. In weakness, yun yung pinag-usapan natin kanina sa introduction Ito ang bibigyan sa atin yung mga worries, weakness, at saka yung wants, di ba? In weakness, Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kung baga mga kapatid, pagka pinipilit kang atakihin ni Satanas at pinapangina ang loob mo, huwag mo nakalimutan yung Philippians 4:13. Kaya nang huwag mo siyang kabisaduhin lang, kundi pangawakan mo siya. Philippians 4:13, ang daming may kabisado, pero ang dami pa rin na hindi mo makita na pinangahawakan na may Kristo na nagpapalakas kanya. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen? Mga kapatid, naniniwala ka bang may Kristong nagpapalakas sa iyo? Approach the throne of grace, approach the throne of God. Why? Because of the reliable person. Christ is our reliable person, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Reliable Mapangahawakan talaga. Walang problema lumapit ka kay pastor pag may problema ka. Pero huwag mong tingnan si pastor na parang katulad siya ng Diyos. Hindi. Mga kapatid, ibang-iba pa rin pagka Diyos ang in-approach mo. Kapag ka Diyos ang pinagtiwalaan mo. Kapag ka trono ng biyaya ng Diyos ang nilapitan mo. Napakahalaga po nun. At pagdating ng Philippians 4:19, in wants, Christ is our source and provision. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya nga sabi ko, ang ganda nung sinabi dito ng writer. Let us therefore come boldly. Kumbaga, ang paglulunto niya, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Amen? That we may find mercy, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Kung meron kang mga sitwasyon ngayon, kapatid, na pinagdadaanan, gusto kong makita mo sa Bible, marami ng pagkakataong pinatunayan ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga tao. Sa usapin ng Israelites, hindi ba pinatunayan ng Diyos na pwede siyang panghawakan? Sa panahon po ng New Testament, sa panahon po natin ngayon, at ikaw personally, hindi ba sa napakaraming pagkakataon, pinatunayan ng Diyos ang kanyang sarili sa atin? Right. Kapatid, nagipit ka kahapon, tama? Ang akala mo, wala nang solusyon. Pero ang tanong, andito ka pa rin ngayon. Amen. Bakit? Ibig sabihin, kala mo lang yon. Pero araw-araw, may Diyos na kung saan naghihintay lang, nalapitan mo siya, panghawakan mo siya. Amen. Wala kang sitwasyon sa buhay na hindi ka kayang tulungan ng Panginoon. So, in times of need, mga kapatid, sa panahon ng pangangailangan mo, gusto ko sabihin sa iyo, that is a good opportunity for you. It's a good opportunity for me and for you to apply the teachings of God's word. Priority. Right priority. Amen. In times of need, ito po'y magandang opportunity to affirm the testimony of God. Mga kapatid, His real provision. Yun talagang iba talaga pag Diyos ang nag-provide. And then, nakita po natin, in times of need, approach the throne of God. Amen. Approach the throne of grace. Nandito po ang ating emphasis about the reliable
person. Reliable power. Reliable, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Walang sitwasyon na hindi kanya matutulungan. Kaya, ano po ang lundo natin ngayon? Diba? Bakit hindi mo pang hawakan na ang ating Panginoon ay reliable? At dahil siya'y reliable, makatitiyak ka sa kanyang provision kung gagawin mo siya prioridad ng iyong buhay. If you will prioritize God in your life, you can guarantee of yourself of His will provision because He is a reliable person. Amen. Mga kapatid, mga minamahal, in times of need. Tayo po tayong lahat. Amen. Everybody stand up, please. Lahat tayo may weakness, lahat tayo may wants, lahat tayo may mga pinagkakabalisahan. May mga worries po tayo, may mga kabalisahan po tayo. May mga isipin tayo sa buhay. May mga pangangailangan tayo araw-araw. May mga kapalpakan po tayo at kahinaan tayo sa ating buhay. But this morning, ipinakita po sa atin ang salita ng Diyos na mayroong Diyos na po pwede natin panghawakan. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon, maaaring dumarating ka pa nga sa punto na puno na ng drama ang iyong buhay sapagkat ang pakiramdam mo, api ka na, wala nang solusyon ang problema mo, hindi ka na makakaalis sa sitwasyon mo, daya at kasinungalingan ng diablo yan. Hanggat ang Diyos ay Diyos, ikaw ay may pag-asa. So never na mawawalan tayo ng pag-asa. Ang kailangan lang natin, matutunan natin kilalanin ng Diyos. Why not this morning, gamitin mo ang pagkakataong ito na matapos kang kausapin ng Diyos, liwanagan ng Diyos, encourage ng Panginoon. Bakit hindi ka lumapit at magsabi sa Diyos, patawarin mo ko sa mga panahon ng pag-alinlangan? Bakit hindi ka lumapit sa Diyos at sabihin mo sa Panginoon, Lord, napakaliwanag ng pangusap mo ngayong umaga at ngayon binuhayan ako ng pag-asa, pinalakas ang aking loob, and I would like to completely rely on you, God, sa buhay kong ito. Whatever circumstances, whatever situations, whatever difficulties and hardships na sa buhay mo meron ka ngayon, why not come? Why not approach the throne of grace? Why not use that as an opportunity to affirm the testimony of God in your life? Why not apply that teachings? The teaching of God's words. Hindi yung paulit-ulit ka na lang. Tuwing nagkakaproblema ka, sinisisi mo ang Diyos. Tuwing nagkakaproblema ka, lumalayo ka. Tuwing nagkakaproblema ka, naninisi ka ng iba. Tuwing lumalayo ka, tuwing dumarating ang problema, nagre-rebelde ka. Tinuruan tayo ng salita ng Diyos ngayon na sa panahon ng problema, i-apply mo ang turo ng Diyos. Na sa panahon ng problema, papagtibayin mo, patunayan mo ang patotoo ng Diyos. Sa panahon ng pangangailangan at problema, lapitan mo ang trono ng biyaya ng Diyos. Sige po, sabihin natin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na po pwedeng pumigil sa atin, sumira sa atin, at ngayon, itaas natin ang ating puso sa Diyos at sabihin natin, Diyos, lalo kong nakita sa mensaheng ito na wala talaga na po pwedeng panghawakan at pagtiwalaan sa buhay kong ito, kundi ikaw, ikaw at ikaw lang. Alam naman ng Diyos na pagod ka na eh. Alam naman ng Diyos na kinakaya mo eh. Pero kahit anong gawin mo, kailangan mo talaga siya. Hindi pwedeng ikaw lang talaga. You need to approach the throne of His grace. You need to always embrace Him. Don't you ever turn your back in following Him.